And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us! Hallelujah! And sabi sa 14 mga kapatid, and when he saw them, he said unto them, Go, shew yourself unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Hallelujah. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Hallelujah. And fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? Hallelujah. But where are the 9? There are not found that return to give glory to God save this stranger? And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo po mga kapatid, alam ko po na alam na po natin itong pag-aaral na to. Pero ito pong mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Basahin po natin ang ating title. Praise the Lord. The power of a thankful heart. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Praise God. The power of a thankful heart. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi mga kapatid, basahin ko lang siya sa Tagalog mga kapatid ng ating main verse para lalo nating maunawaan. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea, at sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin, na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisisigaw na nagsisipagsabi, Jesus! Guro! Maawa ka sa amin! At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. Praise the Lord. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. Praise the Lord. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, Hindi ba 10 ang nagsilinis? Tatapos saan na nga roon ang 9? Walang nagbalik upang lumulhati sa Diyos, kundi ito bang taga-ibang lupa? At sinabi sa kanya, Magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. 11:20. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panahon ngayon mga kapatid, naniniwala ba kayo that we are living in time that people loves to complain? Amen? Apakahilig nating magreklamo. Wala tayong kakonte-kontento mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Minsan pag disappointed tayo mga kapatid, sometimes pinupost pa natin sa social media. Amen? Feeling down. Feeling angry. Disappointed. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nagdararaan po tayo agad. Mahilig po tayong mag-complain paggising pa lang natin sa umaga. Amen? Naniniwala kayo? Paggising ko sa umaga, nakita mo yung asawa ko. Asawa mo. Bakit naman? Diba? Praise the Lord. Nagko-complain na tayo agad. Pag nasa trabaho, mga kapatid, ang hilig po natin mag-murmur. Amen. Minsan wala nang pupuntahan ng Panginoon sa atin. Pag may trabaho, panay-reklamo. Pag walang trabaho, nagre-reklamo. Amen? Grumbling sa work, sa gobyerno. Alam niyo mga kapatid, I'm on local vacation. Pero ako'y tuwang-tuwa dahil napapanood ko lagi yung Blue Ribbon Committee. Para bang libang na libang ako mga kapatid sa government natin. Para na tayong kumakain ng popcorn at nanonood ng pelikula mga kapatid. Amen? Napakadaming complaint, napakadaming impeachment trial, maraming mga usap-usapin. Ngayon naman flood control. Diba? Napakadaming complaint mga kapatid. Hallelujah. Sa church, lalo na. Amen. Napakadami nating complaint. Praise the Lord. Salamat nga po pala sa mga bagbag boys. Praise the Lord. Napakaganda po ng ating church.
Amen? At ang iyong pagpapagal, mga kapatid, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? Praise the Lord. Apakadami natin complain. Pagdating ko pa lang kanina, apakainit! Bakit ang init? Parang kailangan natin ulit ng isang aircon, mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Apakadami natin complain. Parang hindi tayo masaya lagi. Lagi tayong may nakikita. Lagi tayong nagko-complain. Amen? Amen nga, mag-amen nga yung laging maraming complain, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Though, may mga, pinapatay pala ni Brad Fernando. Kaya pala makainit. Praise the Lord. Yung mga nirarayuma, sa susunod dito po kayo sa harap. Para po hindi po pinapatay aircon, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Though meron po tayong mga blessings, naniniwala kayo. Meron lagi tayong may blessing. Yung ginising lamang tayo ng Panginoon, eh blessed na dapat tayo, mga kapatid. Pero puro pa din tayo reklamo. Hindi pa rin po sapat yung mga blessing na natatanggap natin, mga kapatid. Amen? Kaya nga tulad ng pag-aaral natin kagabi, puri ng Diyos sa buhay mo, Brad Philip, we are the spiritual Israelites. Ang hilig nating mag-murmur. Ang hilig nating kung ano-anong reklamo, mga kapatid, binigay na lahat. Pinakain ng Panginoon, pinainom. Amen? Piniprovide na lahat ng Panginoon, pero nagre-reklamo pa rin sila sa ilang. At ganun na ganun din po tayo, mga kapatid. Amen? Because at the back of our mind, kinain na po talaga tayo ng reklamo. Amen? Praise the Lord. And sometimes, nagiging bulag na po tayo na ma-appreciate yung mga magagandang bagay na binigay ng Panginoon. Amen? Even yung mga ginagamit ng Panginoon na makatulong sa atin. Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Even yung small blessings, hindi po natin napapasalamatan. Amen? Ang Panginoon po, mga kapatid, ay espiritu, mga kapatid. Baka pag nagpakita sa iyo ang Diyos, walang salang kamamatay ka, mga kapatid. Kaya ginagawa po ng ating Panginoon ay gumagamit po siya ng mga tao. Amen? Para tayo tulungan. Para bigyan tayo ng blessing. Para tayo ay bigyan ng biyaya, mga kapatid. Amen? Pero minsan hindi na po natin yung nakikita. Nagko-complain pa din tayo, mga kapatid. Amen? At nakakatakot daw po ito, mga kapatid. Alam niyo po ba, nakakatakot ito, mga kapatid? Kasi kung bulag na po tayo sa galit, sa inis, dahil sa kakareklamo natin, hindi na po talaga natin makikita ang goodness of God. Amen. Amen? The goodness of God in our life. Amen? Praise the Lord. Because we are born naman talaga na hindi tayo makontento, mga kapatid. Because we are still in our flesh, mga kapatid. Sabi nga po, mauunawaan po natin kung ang mga unbelievers ay mga reklamador. Kung yung mga hindi po mananampalataya ay mapagtungayaw. Minsan mas acceptable yun, mga kapatid, dahil wala pa po silang Holy Ghost, wala pa po sila sa Panginoon. But the sad reality, mga kapatid, bakit po yung mga Kristiyano ang number one murmurers, mga kapatid? Amen? Andiyan pa ba kayo? Amen! Para kasi yung mga last week, para bang ayaw ko ng stress. Ngayon medyo gusto ko ng stress. Kasi parang tumitigas ulit yung ating mga ulo, mga kapatid. Parang kailangan yata ni Lord ng konting pitik sa atin, mga kapatid. Amen? Nowadays, mga kapatid, the spirit of ungratefulness is rampant in our church. Hallelujah. Instead of enjoying the goodness of God, we keep on checking what is wrong in the church. What is wrong in the government? What is wrong in our work? What is wrong in our society? And what is wrong in our life? Amen? It's hard to get along daw po sa mga grumpy people. Tingnan mo nga yung katabi mo. Bakit sama ng tingin mo sa akin, sister? Tingnan mo nga yung katabi mo. Praise the Lord. Grumpy ba yan? Si Happy ba yan? Si Sleepy ba yan? O si Doding Daga? Praise the Lord. Tingnan mo nga, grumpy ba yung katabi mo, kapatid? Because it is hard to get along daw po sa mga grumpy people. Amen. Beware of ungrateful spirit. Amen. Don't sit beside the people who always complain of everything. Amen. Praise the Lord. Buti na lang wala akong katabi. Praise the Lord. Baka mamay wala nang tatabi talaga sa akin, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil nakakatakot, mga kapatid, at nakakahawa po ito, mga kapatid. Amen? If anyone is ungrateful, you're ungrateful. And then, pinasa mo sa kapatid mo your ungratefulness, and everybody's ungrateful already. Hawa-hawa na, mga kapatid. Praise the Lord. Buti pa yung putok. Solohin mo na
yan, praise the Lord. But ungratefulness, mga kapatid, nakakahawa yan, mga kapatid. Until everybody in the church is already ungrateful. Amen? An unthankful heart cannot pray. Amen? Pag may tampo ka sa Panginoon, hirap kang manalangin. Amen? An unthankful heart cannot praise. Unless may putok ka nga, di ba? Hindi ko mo maitaas yung kamay mo, mga kapatid. But if you are unthankful, para bang napakabigat ng ating kamay na itaas sa Panginoon. Amen? An unthankful heart cannot worship. Naniniwala po kayo, mga kapatid? That's why, stay away from ungrateful and unthankful people, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang sabi sa Psalms chapter 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Amen. Ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, pagpasok mo pa lang daw dyan sa pintuan, huwag ka na parang lulugo-lugo na natalo sa loto, mga kapatid. Para kang si Imang. Kilala niyo si Imang? Yung kapanerang uba, mga kapatid, nalulugo-lugo. Ang sabi na, sa banal na kasulatan, magsipasok daw po tayo sa pintuang daan na may pagpapasalamat. At sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. That's why if you're inside the church, you're expecting na ikaw ay magpupuri. Ma-expect natin na ikaw ay nagwo-worship. Expect natin na ikaw ay nananalangin. At expect natin na ikaw ay nakikinig sa kanyang mga salita. Amen? Praise the Lord. At napuri ng Diyos sa ating mga bisita. Alam ko, medyo na nawiwirduhan kayo. Kasi kung ganito kami magpuri, kanina nag-iiyakan kami, tapos nagtatalunan, nagpo-praise and worship. But that's how the Lord decided us to praise and worship His only name. Amen? Huwag doon po tayong papasok na nakabusangot. Amen? Minsan yung kapatid ko, binago na talaga ang aking kapatid, mga kapatid. Praise the Lord. Dati, mga kapatid, pagbukas pa lang ng pinto, pagsisisdang ang nakita mo, hindi yan makikipagbeso. Especially during COVID time, mga kapatid. Pag nakita pa lang niya, hindi yan nakikipagpasama. Masyadong mahal ang kanyang shake hands, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa buhay niya. Patuloy na kumikilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Huwag daw po tayong papasok sa bahay manambahan ng may galit. Amen? Bagkus pumasok po tayo sa tahanan ng Diyos na may umaapaw na pagpapasalamat sa ating mga puso. Amen? Kaya ba natin yan, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Christians should be the most thankful creature in the universe. Amen? Dapat yan ang trademark natin, mga kapatid. Amen? Kahit may pinagdadaanan tayo, thank you, Lord, pa din. Kahit may sakit, thank you, Lord, pa din. Kahit may kabigatan, thank you, Lord, pa din. Kahit walang pera, thank you, Lord, pa din. Amen? Ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, one of my favorite verse, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord, for the gift of life. Amen? Thank you, Lord, for the food in our table. Kahit tuyo man yan, kahit daing man yan, kahit asin man yan, thank you, Lord, pa din. Amen? Praise the Lord. Kaya dyan daw po nakikita ng mga tagalabas na tayo ay isang totoong Kristiyano. Amen? Even in our work, sa ating mga trabaho, mga kapatid. Pag nakikita mo na nahihirapan, ay pag nakita ng kapatid ng ka-work mo na nahihirapan ka, then you're always grumbling, nagdadabog ka, nagagalit ka, saan po yung pagiging tunay na Kristiyano sa ating mga buhay, mga kapatid? Hindi po nakikita, hindi po ba? Amen? Praise the Lord. Pag may masakit sa atin, masakit yung ingron natin, hindi tayo makapag-church. Amen? Para bang hirap na hirap tayo. Pag wala yung crush natin sa church, hindi tayo dumadalo. Amen? Sino po ba pinupuntahan natin dito yung crush natin? Kayo mga Samson kayo. Praise the Lord. Mamaya, di ba? Praise the Lord. Dapat si Lord nakikita sa ating mga buhay ang liwanag. Amen? Especially sa ating mga tagalabas. Because on that, nakikita nila ang glory ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Thank you, Lord, sa aking work. Amen? Kahit ano pa man ang work mo. Amen? Praise the Lord. Kahit walang kuryente.
Amen. Kahit apakainit, thank you Lord. Hallelujah. Kasi may work ako. Amen? Thank you Lord for the clothes that I wore. Kahit haraj man yan. Praise the Lord. Kanina nga sabi ko, Sis Emma, pakiaspilihan nga itong damit. Tutorial lang kasi walang botones, hindi ko napansin. Amen? Pero thank you Lord pa din. Amen? Kasi maraming ibang walang damit. Amen? Praise the Lord. Thank you Lord for the oxygen that I breathe. Amen? Praise the Lord. Alam niyo ba, ang dami talaga, hindi yung mga nurse, mga doktor, marami talagang nasa ospital. Hindi yung mga naka-duty, mga kapatid. Ang sinasabi ko yung mga pasyente. Amen? Din yung mga gusto pa nilang mabuhay, ngunit nalilimitahan na mga kapatid. At ikaw ay isa sa mga mapalad dahil ikaw, wala kang karamdaman, malakas ka, may trabaho ka. Amen? Binibigyan ka pa ng chance ng Panginoon, makapagpuri sa ating Panginoon. Makapagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Marami pong tao ang nasa ospital nakaratay, mga kapatid. Sabi nga ng ating kapatid Brad Philip kagabi, hindi natin alam ang bukas. Pwede sabihin, next week na ako mag-church. Next week na lang. Eh bukas, tas taga-saan ka ng pison. So hindi ka na nakapag-church, mga kapatid. Amen? Imbis na nasagasaan ka na ng sana ng chede. At least pag nabalita man sa Facebook, isang tanga, nasagasaan sa... Amen? Pero hindi, pison pa, mga kapatid, ang nakasagasa sa'yo, di ba, mga kapatid? Bakit hindi ka na lang mag-church? Bakit hindi mo lang ipagpabukas kung ano man? Bakit hindi pa ngayon? Amen? Praise the Lord, hallelujah. Even the smallest blessing, ipagpasalamat po natin yan sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa Philippians chapter 2 verse 14 to 15, yan. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Amen. Praise the Lord. This doesn't pertain only, mga kapatid, sa loob ng bahay panambahan. Kasi dito, mapipilitan ka talaga magbait-baitan, mga kapatid, kasi nasa church ka. So pagdating mo dito, sis, good morning sis. I thank God sa buhay mo, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Siyempre, hindi naman ito pwedeng walwal ka dito, mga kapatid. Dahil church ito, mga kapatid. Amen, praise the Lord. Pero pag sa labas, sa sanlibutan, at nakikitaan ka ng mabait ka, nakikita sa iyong glory ng Panginoon, nakikita sa iyong kagandahang loob, doon ka magliliwanag. Amen? Kami, maluloko mo kami. Kasi dapat nasa church tayo, nakakurbata kayong mga lalaki. Kami naman, ito halos magkatabi-tabilok na ako kanina, yung cake Mrs. Dang, muntik na ito block doon sa hagdan. Mahaba yung palda natin. Expected yun kasi nasa church tayo, mga kapatid. Di ba? Pero pag nasa labas na tayo, ganun pa rin po kaya tayo, mga kapatid? Hello? Wala na. Parang wala na. Amen? Praise the Lord. Sa ating mga secular world. Amen? Maloloko mo po. Samsung ka ng Samsung dyan. Parang gusto kong maging Samsung. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga trabaho. Amen? Sa ating mga amo. May mga kasambahay, mga kapatid, galit na galit pag yung amo nila nasa bahay, bahay naman nila yun. Hindi ko talaga maintindihan. Diba, mga kapatid, galit na galit sila sa amo nila. Kung nasa bahay, gusto nila lagi nasa labas, out of the country, bahay nga nila yun. Diba? Praise the Lord. Minsan sa church, yes, we are doing our ministry. But outside task, we are always complaining sa work. Amen? Praise the Lord. O, diba, Sis Dang? Kahit mo complain mo, kapatid ko. Ano, 17 na naman ang bata ko. Lord? Nakadami. Hindi naman alam ni Lord kung saan pupunta, kung anong blessing ibibigay sa kanya. Praise the Lord. Amen? Pag wala tayong work, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pag nagkaroon ng trabaho, Lord, ano naman itong amo ko? Gusto ko nang mag-resign. Sabi ng Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin sa inyo. Talaga mga pasaway talaga kayo. Amen? Praise the Lord. Nararanasan natin yan sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen? Praise the Lord. Walang work, we are complaining. Pag meron namang work, same thing, we are complaining. We don't have a thankful heart. We don't have the thankful heart to appreciate the favors and provision from God. Amen? Praise the Lord. Ngayon, thankful tayo, mga kapatid. Dami natin pagkain, mga kapatid.
Praise the Lord. Kaya bakit hindi kayo maigi? Huwag po kayo matutulog mga kapatid. Amen? I-look forward po natin ang ating lunch kasi ang dami pong may birthday. Praise the Lord. Amen? The glory of God is not only with our long hair. Mga kababaihan, hindi porket mahaba yung ating mga buhok, hindi porket mahaba yung ating mga palda, we are self-righteous mga kapatid. Sinasabi natin, nasa atin yung glory ng ating Panginoon. The glory of our God is not only being used inside the church. The glory of our God doesn't only in our ministry, being used behind the pulpit, mga kapatid. But the glory of God can be seen also in our attitude outside the church. Are we grateful sa ating work? Yes, Lord, ikaw ba naman kung similar sa away, hindi ka pa mag-amen. Are we thankful? Do we smile? Ngitian mo ngayon katabi mo tayo. Praise the Lord. Yan. Ngiti. Do we smile? Praise the Lord. Are we thankful to our pastor? Praise the Lord. Parang ayaw. Parang ayaw nila, pastor. Praise the Lord. Are we thankful dahil may church? Amen. Are we thankful that we found a home away from home? Amen. Amen. Na nandito tayo sa church, malayo sa ating pamilya, pero bakit hindi ba kayo nagtataka? Bakit parang mas mahal na natin yung church? Amen. Mas marami na tayong oras sa ating panambahan. Amen. Mas naaalala na natin yung prayer warrior, yung ating online Bible study, yung ating gawain, yung ating prayer meeting, yung ating women's fellowship group, yung ating group, amen? Yung ating prayer chain. Minsan nakakalimutan na natin tumawag sa Pilipinas. Kasi we are one spirit, we are one body, mga kapatid. Pag tumawag sa Pilipinas, hihingi lang naman ng pera yung mga yun eh. Di ba? Alam na, sa amin tatawag lang yan pagka-30 na. Pag nakadala na, wala nang thank you. O, diba? Pero dito mga kapatid, in season and without season, mahal ka ng kapatid mo. May nagpapanalangin para sa'yo. Amen? Praise the Lord. May nangungumusta sa'yo. May utang ka ba? May puro ka utang na eh. May ulam ang sasabihin. Julie ko, may ulam ka ba dyan? Diba? Pag wala tayong makain, nandun kakapagla ako, Abigail. Ito ang ulam nyo. Diba? Praise the Lord. Amen. Mas naaalala pa tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya kaysa ng ating mga pamilya. Amen? Praise the Lord. Christians should be the most thankful, grateful, appreciative people in the world. Kasi nga, you are the, ano sabi ni Brother Rohel, kahit tayo daw asin at ilaw ng sanlibutan ito, mga kapatid. Praise the Lord. Be ye separate, since we are living in generations which is thankless. Kung ang tagalabas ay thankless, dapat tayo mga Kristiyano ay thankful, mga kapatid. Amen. Dahil tayo ay separated na sa sanlibutan, mga kapatid. Amen? Sabi nga po sa isang quotation, mga kapatid, keep your attitude full of gravity. Gratitude! Amen! Keep your attitude full of gratitude! Praise the Lord! Being thankful doesn't base on what we feel, mga kapatid. Pag-isip mo, feel kong manalangin kasi feeling ko blessed ako ngayong araw. Mananalangin ka. Pero pag down na down ka, feel ko, ayoko, hindi ko feel. Hindi ko feel mag-church. Hindi ka mag-praise, hindi ka mag-worship, hindi ka mag-pray. Amen? As a Christian, mga kapatid, we need to have a decision. Amen? Pag-gising pa lang natin sa umaga, ano kayang pasasalamatan ko sa Panginoon? Amen? Dapat meron na tayong nakapag-decide na tayo, Lord, thank you. At ginising mo ako, Panginoon. Thank you po sa panibagong buhay, Lord. Hallelujah. Thank you po sa asawa ko kahit hindi pa nakapagmumog, Panginoon. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa kama namin, O Lord God. Hallelujah. Salamat sa aming bahay. Salamat sa aking work, sa aming pagkain. Diba? Apakadami pong bagay na dapat po nating pagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-isip na po dapat tayo ng mga bagay na dapat natin ipagpasalamat umaga pa lang sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. You know, mga kapatid, being thankful and grateful, we will manifest the glory of God sa ating mga buhay. Amen? And people will see that we are a true Christian, mga kapatid. Hindi Kristyanan lang, mga kapatid. Amen? So, thankful ba tayo, mga kapatid? Grateful ba tayo?
Praise the Lord. Just to remind us mga kapatid, you are not just a true Christian with how you preach. Praise the Lord. With how you sing. Hallelujah. How you play the instrument, mga kapatid. Amen. How you stand behind the pulpit, mga kapatid. Hallelujah. But being a true Christian comes with an attitude filled with gratitude. Amen? Praise the Lord. Sometimes we focus on the things that we don't have instead of focusing the things that we have. Yun po yung nakakalungkot, mga kapatid. Ngayon, next month, lalabas sa iPhone 17. Wow. Naka-iPhone 4 ka pa rin. Praise the Lord. Kaya parang ako, diba? Bakit siya may ganun? Ako wala, kailangan may ganun din. Mas maganda pa. Yun yung lagi natin iniisip. Ang hilig natin magpag-compete sa sanlibutan. Amen? Praise the Lord. Bakit siya may bagong damit? Gusto ko rin may ganun. Amen? Praise the Lord. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Imagine mga kapatid, ito palang will ng ating Panginoon, na tayo daw po ay dapat maging mapagpasalamat. Amen? Ang kalooban po ng Panginoon ay ang kanyang mga anak ay maging mapagpasalamat. Amen? Saan ka man sitwasyon naroon ngayon, always give thanks to the Lord our God. Amen? Palakpak nga sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. May trabaho ka ngayon? Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa aking work. Hindi man ito kalakihan, mga kapatid, ang sahod. Thank you, Lord. Amen? Naitatawid naman eh. Amen? Sa provision, sa gabay, sa biyaya ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa aking trabaho. Dahil pag nakita ng Panginoon sa maliit na bagay ay thankful ka and faithful ka, darating ang Panginoon, ang panahon, ipropromote ka ng ating Panginoon sa mas malaking blessing. Hallelujah! Dahil nakita niya ang attitude mo full of gratitude. Amen? Pag nakita ng Panginoon sa simpleng bagay, may kontentuhan ka na pagpapasalamatan mo ang ating Panginoon. There will come a time, mga kapatid, ang Panginoon mismo ang magpro-promote sa iyo. And mas maganda yon, mga kapatid, di ba? Pag ang Panginoon mismo ang mag-promote sa iyo. Amen? Praise the Lord. At sigurado ka talaga na malaking blessing yon. Amen? Pero ngayon pa lang, reklamador ka na, ababahala ka sa buhay mo, manigas ka. Pag yan pa lang simpleng maliit na bagay, nagko-complain ka na, mga kapatid. Mag-work ka, puro ka reklamo, siguro habang nagbabacuum ka doon, mga amo ko mga to, karat ng kalat. Paano pa tayo ipopromote ng ating Panginoon? Amen? Praise the Lord. We need to be thankful. Hallelujah. Sa ating kung ano man meron tayo ngayon. Amen? Hallelujah. Hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon kung sige kag-murmur sa mga bagay na binibigay niya sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Yun lang po introduction, mga kapatid. Praise the Lord. So going back to our main verse. Hallelujah. Meron daw pong may 10 kitongin akong nakita. May 10 lepers daw po, mga kapatid. Alam niyo po yung mga kitongin? Amen. Praise the Lord sa Lazaro. Di ba marami yan? Mga kitongin, mga kapatid. In all days, mga kapatid, sa Bible, ang ketong po ay hindi lamang po sakit. Amen? Pag ang tao po sa lumang tipan, lumang tipan sa Biblia, mga kapatid, sa lumang araw, nung mga unang panahon, pag ang tao po ay may ketong, siya po ay isinumpa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lamang daw po ito isang sakit, bagkus ito po ay isang sumpa. And assumption po ng mga tao, sinumpa po sila ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kapag po isang tao ay may ketong, kahit naman hanggang ngayon, sila po ay outcast. Diba? Di ba meron silang sariling sa San Lazaro? Lalo na sa synagogue, mga kapatid. Pag ikaw po ay may ketong, outcast ka na sa synagogue. Praise the Lord. Hindi ka na pwedeng makapasok doon. And i-isolate ka po. Lahat po ng may mga ketong, sila na lang po yung mga magkakasama. Amen? Praise the Lord. Siguro nalaglag na yung ilong ng isa, yung isa natatanggal na yung daliri. Amen? Praise the Lord. Hallelujah.
maging po sa kanilang mga pamilya. Kasi po nakakahawa po ito mga kapatid. Amen? At pag may ketong ka po, ang sabi po ng banal na kasulatan, pinandidirihan ka. Amen? There is no hope. Amen? But the Bible says, Jesus entered the village. Amen? Ang ating pong Panginoong Jesus ay pumunta sa village ng mga kitongin, mga kapatid. Itong mga kitongin na to, they know already that they are hopeless, mga kapatid. Wala na po silang pag-asa. Ang tanging pag-asa na lang po nila na may Jesus Christ na naririnig nila na nagpapagaling. Amen? Praise the Lord. Dahil nabalitaan nila na ang Panginoong Jesus, na ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, nagkaroon sila ng konting pag-asa. Amen? Na darating ang time na sila din po ay pagagalingin ng ating Panginoon. Kaya ano pong ginawa ng sampung kitongin, mga kapatid? Out of desperation, those 10 lepers nang makita nila ang Panginoon, ang sabi, they started crying. Hallelujah! And shouting, Jesus! Master! Have mercy on us. They were crying and begging Jesus to help them, mga kapatid. Amen? Sometimes God put us in a situation that we are hopeless. Or tayo lang naman mga feeling hopeless. Oh, hindi ko to kaya. Mamamatay na ako. I'm so heartbroken. Diba? Pagod na pagod ako. Amen? Praise the Lord. And no one can help us and save us. Only Jesus. Amen? Hallelujah. Kung andun man po tayo sa ganyang sitwasyon ngayon, mga kapatid, good news. Nandito po ang Panginoon sa ating kalagitnaan ngayon. Amen? Kung sino man po yung nasa sitwasyon na para sa sampung kitongin, that they feel that they are hopeless. That is the good news, mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa sanktuaryo ng Panginoon at nandito po ang ating Panginoon. The same Jesus Christ. Hallelujah. That they are begging, mga kapatid. Siya din po ang Panginoon na nandito ngayon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. But the sad news, mga kapatid, hindi po tayo gagaling kung tayo lamang ay magmamasid. Amen? Praise the Lord. Kung tayo lamang po ay mag-observe, hindi po tayo gagaling. Ang nais po ng ating Panginoon, tulad ng ginawa nila, they begged, they shouted, Jesus, Master, have mercy on us. Ang nais po ng Panginoon sa araw na to, kayo po ay lumapit, kumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya, magpuri sa Kanya, at sumigaw, Jesus, help me! Hallelujah. Hallelujah! We are so privileged, church, dahil meron pa tayong mga altar call, mga kapatid. Other denominations, they don't have altar call. Yung mga ibang church, tinatanggal na rin ang altar call paunti-unti. Even they don't mind. Hindi na nila pinapalis yung mga upuan, mga kapatid, and they let you stand, mga kapatid, during the altar call. Hallelujah. Hallelujah. Those lepers begged and shouted, Jesus, have mercy on us. Amen. Sabi sa 14, says Aves, praise the Lord. And when he saw them, he said unto them, go! Sabi niya, hallelujah, shew yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Amen, praise the Lord. May malalim po palang kahulugan ito, mga kapatid. Sabi niya, pagkakita niya sa kanila, sinabi sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y magpakita sa mga seserdote, mga kapatid. Hallelujah. Ito pala mga seserdote, no, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sila po pala yung nagde-decide kung ang taong ito, sila yung nagda-diagnose kung ang taong ito ay may ketong. And same priest, mga kapatid, sila din po ang magde-decide kung pinagaling na po ang taong may ketong. So sila po ang nakakaalam kung sino po ang may ketong at kung sino na po ay yung magaling sa ketong. Kaya, with Jesus full of wisdom, mga kapatid, pinapunta niya yung 10 kitongin, mga kapatid, sa mga saserdote.
Dahil kilala po ng mga saserdote kung sino po yung may mga ketong. Amen? Praise the Lord. Jesus replied, show yourself to the priest. Bakit po kaya ito sinabi ng ating Panginoon? Dahil yun nga po, sinabi ko na, ang saserdote po, sila po yung nagda-diagnose ng may ketong. Hindi po sila agad pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Ngunit ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Jesus gave them a command. Kung babasahin yung mga kapatid, nung nakita niya yung mga kitongin, ang sabi, pumunta muna kayo doon sa saserdote. Humayo kayo, 10, pumunta kayo sa saserdote. Praise the Lord. Bakit po ginawa ng ating Panginoon? Ang sabi nga ng ating Bible teacher, obedience. Amen? Praise the Lord. Number 1, to test their faith. Kung talagang nananampalataya sila na ang Panginoong Jesus ay siyang tagapagpagaling, susunod sila mga kapatid. Amen? Will they obey? At ano pong ginawa ng mga 10 kitongin? Out of desperation, humayo sila papunta sa mga saserdote. Hallelujah. Even though there is no proof yet that they are healed. Amen? Praise the Lord. Nandyan pa ba kayo? Amen. Because we have this attitude, mga kapatid, na hindi ko nakikita, hindi ako susunod. To see is to believe. Di ba, Brad Philip, yun yung tinuro mo kagabi. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Hindi ako susunod hanggat hindi ko pa nakikita. Hindi mo nga nakikita yung utak mo, pero naniniwala ka may utak ka. Amen, praise the Lord. Hanggat hindi ko nararamdaman, hindi ako susunod. Amen, praise the Lord. Yan po yung ating minsang, ano yung sabi ni Brad Philip? Analytic. Praise the Lord, big word. Analytic. Amen? Praise the Lord. Yun yung ating gustong sundin. Hindi ako susunod hanggang hindi ko nakikita. To see is to believe. Praise the Lord. Hallelujah. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, we cannot rely on to see is to believe. Amen? Ang paglilingkod po sa Panginoon, I believe, then you will see. Hallelujah. Sumunod ka muna at makikita mo. Amen? Praise the Lord. That's why sumunod po yung 10 kitongin, mga kapatid. Praise the Lord. Siguro naglalakad sila, mga kapatid, para silang mga 7 dwarfs na naglalakad papunta sa synagogue, mga kapatid. Amen? Number 2, dahil nung unang Panginoon, yun nga, bakit pa ba ulit-ulit ko ito sinasabi, mga kapatid? Yung mga priest nga ang nagda-diagnose ng mga lepers, mga kapatid. Ay, baka nagkabalik-balik ka na yung slides ko. Sila po yung nagsasabi kung ang kitongin ay magaling na. Kaya sila pinapunta sa mga saserdote. Praise the Lord. Amen? Meaning, sinasabi po ni Jesus na para malaman ng mga saserdote na sila ay pinagaling ni Jesus. Para maipakita sa tao na sila ay pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Nakita niyo yung wisdom ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi niya kanina, mga kapatid, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari, samantalang sila palang ay naglalakad papunta sa mga saserdote, nangalinis sila. They were healed. They were cleansed, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And the Bible says, while they were walking, going to the priest, suddenly they were healed. Hallelujah. They were cleansed. Hallelujah. Nagulat sila. OMG! Kutis belo na ako. Hindi ako makapag-isip ng punchline. Nagulat sila. OMG! Oh, ang kinis na natin ulit! Siguro yun ang sinasabi nila, mga kapatid, because they were healed. They were cleansed, mga kapatid. Kutis pero porcelana. Only bello touches my skin. Siguro yun yung sinasabi ng mga 10 kitongin, mga kapatid. Hallelujah. Para bang hindi sila nagkaketo. Para bang kutis Abigail na sila. Baby, mga kapatid. Amen? Diyan po ba kayo? Pinaplayerap ako magpatawa sa inyo? Sa tutulog lang kayo? Praise the Lord. And I believe this also applies to us ngayon, mga kapatid. Amen? Kung tayo po ay mananampalataya at maniniwala sa Kanya, kayang-kaya pong gawin ng ating Panginoon yan sa ating mga buhay. Lalabas po tayo,
na may pagbabago. Lalabas po tayo sa pintong yan after ng gawain na may paglilinis, na may pagbabago, na may revival, na may transformation, na may kagalingan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At lalabas po tayo, hallelujah, na may bagong buhay. Amen? Those 10 lepers rejoiced. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Malamang they are celebrating that time. Woo! Tuwang-tuwa siguro sila. Amen. Praise the Lord. Makakabalik na ako sa asawa ko. Hallelujah. Makakabalik na ako sa work. Hindi na ako isolated. Yun po siguro yung iniisip nila that time. But the sad part of the story, church, the Bible says, only one came back to Jesus. Yun po ang nakakalungkot. And the remaining 9 healed ay hindi na po bumalik, mga kapatid. Amen? Ang sabi sa 15, at isa sa kanila, nang makitang siya'y gumaling, nakita niya na wala na yung ketong niya, siya'y nagbalik, na niluluwalhati ang Diyos sa malakas na tinig. Hallelujah! Sometimes we are so overwhelmed, mga kapatid, with the blessings that we forget the blesser. Amen. Minsan, pag wala tayong trabaho, nandito tayo, nagluluhod-luhod tayo dito. Hallelujah. Pag may kahilingan tayo sa Panginoon, Lord, ibigay mo sa akin to. Minsan, we also testify. Behind the pulpit, ang sasabihin natin, pag magkatrabaho lang ako, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. But after that, mga kapatid, pag binigay na ng Panginoon sa atin yung blessing, mga kapatid, nakalimutan na natin ang blessor. Hallelujah. We are so happy with the gift. Hallelujah, but we forget the giver. Amen. Hello? Amen. We are so happy with the church, but we forget the builder. Sometimes we're just socializing na sa church. Nakalimutan na natin the purpose kung bakit tayo nasa church. Amen? Pero yung isa po ay nakaalala. Bago siya umuwi sa kanyang pamilya, bago siya bumalik, hallelujah, sa kung saan man siya nagmula, hallelujah, bago siya magsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay, hallelujah, babalik ako sa taong nagpagaling sa akin. Babalik ako sa taong ang pangalan ay Jesus! Hallelujah! After kong makapag-work, babalik ako sa bahay panambalat, ibibigay ang karapat-dapat na para sa Panginoon. Hallelujah! After kong gumaling, babalik ako sa Panginoon and I will glorify the name of Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi sa 16, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. And imagine, even siya ay isang Samaritano. Hallelujah. The Bible says, bumalik po siya ulit. Lumapit siya sa Panginoon. He shouted and glorified God. The Bible says, he kneeled down at sinabi niya, Jesus, thank you. Hallelujah. The 9 lepers, mga kapatid, represents the world we have today. Amen? Naniniwala kayo, mga kapatid? That dito lahat sa mundo, those are all provisions, favor ng ating Panginoon. Pero iilan lamang tayo ngayon, bro. Praise the Lord, ilan? 32 lang ang nakaalala na magpasalamat sa Panginoon. 33, paano ba talaga, bro? 33. Amen? Praise the Lord. Sa lahat-lahat ng tao, na habang nagigising sa umaga, binibigyan ng buhay, binibigyan ng pagpapala, mga kapatid. 33 lang ang tumugon at nagpasalamat ngayon sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa kayo. Hallelujah, sa tumugon at nagpasalamat ngayon sa ating Panginoon. After God blessed them, after God cleansed them, after God heals them, after God gives us word, after God grants our prayer,
hallelujah, who gave all those things to us. Naranasan natin yun, mga kapatid. And even we have this audacity to backslide. Hallelujah. We give this attitude, we have this attitude rather, na kay bilis po nating makalimot sa Panginoon. O kay bilis namang magbago na. Diba? Ganun tayo. Pag-ibig mo, sinta. Maglaho pala yun. Talagang kapanahunan mo talaga yung sistine. Praise the Lord. Apakabilis natin makalimot sa ating Panginoon. Hallelujah! Daig pa daw ang kisang bata, mga kapatid. Nung walang-wala pa tayo, grabe tayo tumawag. Nung walang-wala tayo, grabe tayo magpuri. Nung walang-wala tayo, grabe tayo. Complete attendance tayo, mga kapatid. Amen? Amen. Pero nung grinand na, sabi ng aming Bible teacher kagabi, nakakalungkot. Dahil nung dati daw napakadami natin. Pero ngayon, unti-unti tayong nalalagas. Pero hindi yan papahintulutan ng Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lalo pa niya tayong palalakihin, mga kapatid. Amen? Padadamihin. Hindi palalakihin in, hindi palalakihin ang waistline, mga kapatid. But when God granted our desires, tinatake for granted na natin ang Panginoon. Amen? Amen. Totoo naman tayo, ganyan din minsan. Praise the Lord. But when God already answered our prayers, ayaan mo sa gawain, maraming dahilan. I'm not pointing fingers, church. Huwag kayong magalit sa akin. Ayoko ma-stress. Hallelujah. Sabihin natin, may importante tayong pupuntahan. Hindi namang importanteng magsimba. Kilala ko naman ang Panginoon. Hallelujah. Pero pag ang ibang nagyaya, lagi tayong may oras. Amen. Hindi tayo makapag-practice sa church. Pero pag sa iba, sa may pagpupuntahan, apakabilis nating makapunta. Amen? Apakabilis nating magpaunlak. Amen? Nagkukumahog tayo kahit araw pa yan ng Bible study, kahit araw pa yan ng online Bible study, kahit prayer meeting, kahit Saturday Bible study. Mas may marami tayong pinupuntang iba na makasanlibutan. Come on. Amen? Pero pag mayain mo manood ng gilas, kahit alas 2 ng hapon, ina-absent yung trabaho, andun sa gilas nanonood. Amen? Praise the Lord. Pero pag ayain mo sa gawain, biglang nagkakasakit. Mga marites talaga ito. Mula sa harapan kayo, sabi ko, sino ba yun? Alam ko wala kayo pambiling ticket at gilas, magsitigil nga kayo, hindi sa inyo yun. Praise the Lord. Pag ayain mo sa gawain, biglang nagkakasakit. Biglang nagdodonate ng dugo. Praise the Lord. Puyat! Pagod! Pero pag sa kalayawan, nagagawa ng paraan. Amen? Diyan pa ba kayo? Praise the Lord. What is happening to us, mga kapatid? Pinapangiti ko lang kayo pero nakakalungkot. Amen? What is happening to us? Hallelujah. Bakit natin nakakalimutan ang nagbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan? Hallelujah. At sasabihin natin lang natin, salamat Panginoon. Bakit tayo pa, hallelujah, na mga tinawag, hindi lamang daw tayo tinawag, bagkus hinirang na ng Panginoon. Bakit tayo bang una na nakakalimot, hallelujah, sa ating Panginoon? Hallelujah. Nagtanong po ang Panginoon sa isang pinagaling. Hallelujah, hindi ba kasang po ang nagsilinis? Tatapot saan naroon lang siya? 10 kayo, di ba? Hallelujah. Where are the 9 people? Why they're so quick to forget God? Nawa, huwag po tayong dumating sa mga ganong circumstansya, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. We can understand, church. Tapakan ko ng palda ko. We can understand when it comes to church, we have different personalities. Amen? We need to understand, mga kapatid. Huwag ka naman masyadong righteous na, hindi ka na Mayroon po tayong iba't ibang personalidad, mga kapatid. And we cannot question that, mga kapatid. Some of us, when we praise, we are so emotional. Amen? Ako, emotional talaga ako, mga kapatid. Tapos si Tatay Jack, sasabi si Tobeo, yung uhu, gumabot na sa karpet.
Di ba? Yung bago ko, binalang laging binabantayan niya. Yung sipon ko, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. And some are just discreet. Minsan may nakaganyan lang. Nakabulsa. Ganun-ganon. Nagmamasid. Tawa ng tawa ng kapatid. Nagmamasid-masid. Tumitingin-tingin. But we cannot question them, mga kapatid. We have different personalities, mga kapatid. We have our own way of expression, mga kapatid. Minsan yung iba, nakagat. Diba? Pero yung iba naman nakaganon lang. Pero hindi natin mas maka-question yan kung ano ba yung nila, intention nila sa Panginoon. Amen? You may not jump. You may not praise how we praise. Hallelujah. You may not dance how we dance. But just show some gratitude, church. Amen? Have some gratitude, church. Hallelujah. Can we at least lift our hands and thank Jesus? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank Jesus for everything, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah for the gift of life. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. I don't care how you praise. Just praise. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po, wala po kami pakialam kung paano ka mag-worship. Wala po kami pakialam kung paano ka pumalakpak. But at least some gratitude sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating song leader, praise the Lord, oh my soul. Kukurik na naman ako ng lyrics nito eh. Diba? Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Ang sabi mga kapatid, this is nakakalungkot. Sa Romans 1:21, sapagkat kilala nila ang Diyos. Oh? Amen? Because that, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Ni pinasalamatan. Amen? Kundi bagos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Amen? Let me ask you, church. Hallelujah. Ano lang ba tayo nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kung wala po tayo sa Panginoon ngayon, nasaan po kaya tayo? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nasaan ka kaya tayo? Sa ubur. Kasi na Thursday pa lang, nandun na yun. Ngayong Friday, cowboy outfit sila. Next Friday, Hawaiian outfit naman sila. Kaya hindi ako sumasama sa kanilang hirap magharap ng costume. Every week may party. Amen? Praise the Lord. I still remember nung wala pa kami sa Panginoon, nandito pa yung mga bata, mga kapatid. Praise the Lord. Magkano na yung sahod namin? Amen? At may bisyo pa yung asawa ko. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Basta kasama yan si Pastor at si Brad Boy. Praise the Lord. Hallelujah. We cannot even afford a decent meal, mga kapatid, pag nagpupunta kami sa mall. Praise the Lord. Pag pupunta po kami ng Albaig, dala-dala namin si Enzo may stroller. Si Enzo naglalakad. Si Sayon may stroller. Ako naman buntis. Kasi tatlo sila. Praise the Lord. Bibili po kami nung isang meal, 9 reals pa doon eh. Yung manok, yung 4 na manok, 9 reals lang po yun dati. Tapos, ang gagawin po namin, may dala-dala po kaming kanin. Kasi hindi po namin kayang bumili. Amen? Yung isang meal, di ba may fries yun? So yung fries sa mga bata. Tapos sa amin, yung manok. 9 reals, nakapag-mall na kami, di ba? Praise the Lord, hallelujah. Eh, hindi po namin yan makakalimutan, mga kapatid. Saan ba kaya kami dati? Ang sahod ng asawa ko parang nasa 1,200. Ako 2,000. 2 bata. Wala pang dang nun. Sana may dang na nun para na may nuot. Alam niyo mga kapatid, buwan-buwan may utang po kami sa 5,600. Amen? Wala pong natitira sa sahod namin, mga kapatid. Ang Jollibee po, pag may birthday lang. Pero ngayon, sosyal, mga kapatid. Pag dinala mo sa Jollibee lang, nakakasawa na yan, cheap. Diba?
Nasaan ba tayo noon compared ngayon? Amen? Di ba napakalaking pagbabago, mga kapatid? Amen, wag po natin kalimutan saan po tayo nanggaling. Dati pag birthday lang po tayo nakakapuntang Jollibee. Ngayon kung kailan mo gusto magpa-deliver, magpapadeliver ka ng Jollibee. And thank you, Lord. Dati hindi natin yun afford, mga kapatid. Ngayon, tag-iisa na kaming meal, may corn cob pa. Diba? Thank you, Lord. Amen? Yun po yung buhay natin noon. Kayo, saan po kayo kaya dati, mga kapatid? Kasi kami, hindi po nyo mawawari kung ano po yung pinagbago ng buhay namin noon sa buhay namin ngayon. Because sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Ang buhay po natin dati ay walang direksyon. Amen? Praise the Lord. Si tatay nga sabi niya, paglasing hindi niya na alam kung saan niya pinark yung sasakyan niya. Amen? Praise the Lord. Ganun tayo dati, mga kapatid. Pero ngayon, tingnan naman yung kurbata. Tingnan mo naman yung kurbata. Amen? Sabi nga ni Brad Philip, isa ng burol. Di ba? Hindi mo akalain na makakapagsuot ka ng ganyan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Look what the Lord has done. Tingnan mo ang ginawa ng Panginoon sa katabi mo. Pero hindi ka na bagong itsura niya. Pero yung buhay niya, 180 degrees. Amen? Sabi nga sa akin ni Brad Sandy, lahat na daw ng kalokohan ay naranasan niya na. Lahat ng krimen ay naranasan niya na. Lahat daw ng kabulastugan. Alam mo, sabi ko, kahit pumatol sa bading. Hoy, hindi naman kasali doon sa bading. Kaya sabi niya, kahit ano daw nagawa na niya. Pero ang Panginoon na lang daw ang nagpipilit magbihis sa kanya. At binago siya, mga kapatid. Amen? Ganun po ang nagagawa ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Anytime pwede na tayong mag-Jollibee. Tim Hortons sa mamaya 6. Amen? Praise the Lord. Nakaka-order na tayo, mga kapatid. Amen? Sa Jollibee, mayroon ng, ano ba yun? Hunger Station, Kita. Diba? Praise the Lord. Anytime may gusto pa tayong bilhin, nabibili na natin. Diba? Praise the Lord, mga kapatid. Hindi na kami nagpinubulahaw ng aming mga nautangan. Dahil nagpalit na kami ng number. At nagpalit na rin kami ng profile pic. Amen? Hindi nyo po alam dati, mga kapatid. Ang dami namin utang. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nararapat lamang natin siyang pasalamatan. Amen. Praise the Lord. Malaya po tayo sumigaw. Malaya tayong lumundag. Malaya tayong sumigaw. Ay sumayaw. Amen. Because we are thankful. Praise the Lord. Though others criticizing us how we praise, how we worship, it's okay. Diba? Hindi tayo naiiya. Dati naiiya pa tayo. I remember first time kong umattend talaga dito, ang dami ko pong mga banggil-banggil. Bakit nag-iiya ka? Tapos si Nanay Yola, buhok pa naman napakahaba. Sabi ko, bakit pa mga kulto? Amen? Ayoko na bumalik. Pero ngayon, isa na rin akong kulto. Wow, amen? Praise the Lord, dahil yan ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Kaya pag may nakita ka ngayon sa altar call na humahagulgol, umiiyak, mga kapatid, sumisigaw, hallelujah, na slain, hallelujah, taga-utterance, mga kapatid, hallelujah, don't criticize them. Hallelujah. Hindi po natin alam ang kanilang pinagdaanan. Hallelujah. Hindi po natin alam kung from rags to riches. Hallelujah. Kung paano nila nakilala ang Panginoon. Kung paano sila binago ng Panginoon. That is how, hallelujah, kung paano nila ipakita sa Panginoon ang kanilang pagpupuri. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya pag may nakikita ka dyan, mga kapatid, na nagkiwal-kiwal, mga kapatid, huwag kang tatawa, mga kapatid. Dahil yan ang communication
communication nila between the Lord. Amen. Hallelujah. That is how they worship. That is how they adore. That is how to praise. That is how they connect to Jesus. Amen? Pag may mga nag-speak in tongues, mga kapatid, hindi nila mapipeke yan. Hindi nila mapipigilan yan, mga kapatid. Dahil yan po, mga kapatid, ang pakikipag-usap nila sa ating Panginoon. Amen? Hindi ang mga bagay na binabato sa atin ang magpapapigil sa ating magluwalhati sa Panginoon. Hallelujah. Because they don't know what we've been through. Amen? Praise the Lord. Hindi ang opinion ng iba ang pagbabasehan natin kung paano tayo mag-worship. Amen? Kaya kung naiyak yung ating mga bisita kanina, ganyan po kumikilos ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kami po, sinasabi ko sa inyo, ang buhay na patotoo. Hallelujah, ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Where is our attitude of thankfulness, church? Where is the attitude of our gratitude, church? Hallelujah. Bakit hindi man lang tayo minsan makapalakpak sa Panginoon? Amen? Bakit hindi man lang tayo minsan makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoon? Napalitan na ba ang simbahan ng murmuring? Hallelujah? Grumbling? Complaining? Hindi ako pinapatulog minsan. What is happening in the church? May mga personal interest na ba tayo sa simbahan? Bakit hindi na ba tayo reunited? Hindi na ba tayo iisang katawan? Hallelujah! At hindi na ba iisang Diyos ang ating pinaglilingkuran? Bakit may kanya-kanya na tayong agenda? Hallelujah! Let us reflect sa ating mga sarili, mga kapatid. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Napalitan na ba tayo ng grudginess, ng grumpiness, ng galit? Nasaan na ang attitude filled with gratitude? Hallelujah! Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Proud kaya ang Panginoon sa akin ngayon? Nagagalak kaya ang Panginoon kung ano ako ngayon? Amen? Praise the Lord! Malapit na tayo, mga kapatid. Ang sabi sa Psalms chapter 35 verse 18, I will give you thanks in the great congregation, and I will praise thee among much people, mga kapatid, hallelujah. And that's why biblical, mga kapatid, hallelujah, na magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa dakilang kapisanan. Ipakita natin ang ating thankfulness sa kongregasyon. Amen? Praise the Lord. In the midst of the congregation, ipagmalaki mo ang ating Panginoon. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng iba, mga kapatid, hallelujah. Be thankful to Him. Praise Him. Magnify Him. Don't mind what other people say. Amen? Hindi sila ang namatay sa krus upang magtamo ka ng kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Psalms 92 verse 1, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa kanyang pangalan o kataas-taasan. Thank you, Lord, for the church. Kung wala ang simbahang tinatag ng Panginoon, nasan kaya tayo ngayon? Amen? 2 Timothy 3:2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, isang sign of the last days is being unthankful. That's why we are living in an unthankful world. Dahil malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Amen? Ngayon, mga Gen Z, hallelujah, hindi na sila marunong magpasalamat. Amen? Ibang-iba na. Bawal ng paluin sa school. Hallelujah, samantala kami binabato ng eraser. Amen? Nung kapanonan natin, nababaliw tayo sa mga text. Ngayon, ibang text na yung kinababaliwan. Nababaliw tayo sa mga goma, pogs, ano ba yung mga yun? Jolens, gagamba. Ngayon, mga kapatid, pag walang cellphone, nagwawala. Kahit yung 1-year-old, nagwawala pag walang cellphone, mga kapatid. Dahil yan ang ino-offer ng sanlibutan. Amen? Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with
let your request be made known unto God. Amen. Praise the Lord. Hindi po weird ang pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hindi po weird ang umiyak sa Panginoon. Hallelujah. Hindi po weird. Hallelujah. Ang magtalon-talon, hallelujah, sumayaw sa Panginoon. Hallelujah. Mas weird po na kapag nasa church ka, hindi ka man lang makapalakpak. Amen. Amen. Hallelujah. Nakapagtaas ka ng kamay, hallelujah, that is not weird, mga kapatid. Ang weird po, yung nasa church ka, hindi ka man lang nagtaas ng kamay sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ka man lang nakapagpuri sa Panginoon. Sila po ang weird, hindi po tayo, mga kapatid. Amen? After all the things that God has given to us, has provided us, mga kapatid, who are we not to praise the Lord? Amen? Who are we not to thank the Lord? Amen? Sabihin nga natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Colossians 3:15. Hallelujah. And let the peace of God rule in your hearts. May kapayapaan na ba tayo, mga kapatid? Amen. To the which also we are called one body. How we can tell that we are one body if we are not thankful? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kapag tayo daw po ay puno ng pagpapasalamat, kahit maliit ang sahod natin sa ngayon, pag nakita ng Panginoon, I challenge you na kayo ay mapagpasalamat, palalakihin po yan ng Panginoon. Kahit kubo lang ang bahay mo ngayon, mga kapatid, hallelujah. Pag nakita ng Panginoon na ikaw ay mapagpasalamat, palalakihin po yan ng Panginoon. 2 kubo na. Wala kubo. Diba? Huwag po nating ugaliin maging reklamador. Amen? Praise the Lord. Always be thankful. Hallelujah. Kahit sino naman po siguro, hindi po gaganahan na after mong tulungan, nagreklamo pa. Parang utang na loob ko pa na tinulungan kita. Aba, ibang klase to. Amen? Walang utang na loob. Amen? Tayo ganyan eh. Pag nakatulong tayo, tapos yung natulungan natin, ungrateful, hindi nagpasalamat, di ba galit na galit tayo? Walang utang na loob ito. Lakas makapag-post ng feeling blessed. Hindi ka makabayad ng utang. Amen? Pero kung tutuusin, ganyan po ang ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Tayo nagagalit sa kapwa nating tao, pero tayo mismo, yan po ang ginagawa natin sa Panginoon. Hindi man lang po tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sino po dito yung nananalangin pagkagising? Huwag po tayong fake news, scammer. Sige, sino po yung mga nananalangin, mga kapatid? Praise the Lord. Sino po yung nananalangin bago matulog? Yung walang halong scam. Amen. Praise the Lord. Ilan na lamang po ang nananalangin at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ako, minsan ganyan, mga kapatid. Paggabi kasi, nanonood kami ng preaching. Tapos, lagi ko inaantok. Mamaya tulog na ako, hindi na ako nakapanalangin. Gigisingin ako ni Brother Rez, "Hoy, nanalangin ka na ba?" O, bukas na yung amen. Kasi syempre, antok na ako. Sasabihin ko na lang, oo, nanalangin ako, pero yung amen ko bukas na. Amen? Christ Church are thankful people. Amen? Malaki man o maliit, we are thankful to God for everything. Amen? Alam niyo po ba, marami pong tao sa mundo na nagnanais makamtan ang buhay na mayroon tayo ngayon, mga kapatid. Kaya dapat po tayong maging mapagpasalamat. Amen? Sa mundo, mga kapatid, puro depressing. Yung mga awit, yung mga secular song, mga kapatid, na nadidinig natin, lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, diba? I have nobody to call my own. Basang-basa sa ulan. Mga awit. Praise the Lord. Pag nag-away sila na sa, oh please, release me. Well, oh, diba? Sa mundo, puro na lang depressive yung mga awit. Amen? Pero sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah! Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Diba? Para bang
Tapos habang naghahihiwa ka ng sibuyas, napapaiyak-iyak ka, di ba, mga kapatid? Akala ko naman doon sa awit kayo naiyak, sa sibuyas naman pala. Praise the Lord, hallelujah. Oh, I will sing of the goodness of God. Sabi ni si Brad Richardson. Miss ko na yun Paduwit ko to kay Tin sa susunod. Wow, oh my life. Diba? Patin, praise the Lord. Wala na nag-lead. Puro second verse na rin ako. Dapat malungkot tayo para mamaya sa altar. Kung tawa tayo ng tawa mga kapatid, paano tayo marirevive dyan? Hallelujah! Diba? Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba? Nakaka-revive, mga kapatid. Pag sa bahay ka lang, nakikinig ka ng mga worship song, amen, di ba parang blessed na blessed ka? Parang nag-worship ka mag-isa. Pero pag naririnig mo, and now, the end is near. Parang mamay, hawak-hawak mo na yun. Sa las-las ka na dyan mamaya, mga kapatid, amen? So saan ka pa? Sa Panginoon ka na, di ba? Amen! Palakpak ka sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya pag may pinagdaraanan ka, mga kapatid, worship song ang pakinggan mo, hindi mo ano mga pinapakinggan nyo. Hallelujah! Damang-dama natin mga pag-gihiwa ka ng sibuyas, lumuluha ka. Di ba? Why don't we reflect today and remember the goodness of God at sabihin, thank you, Lord. Then after that, you will realize, sorry, Lord. Hallelujah. Masyado po kami nakafocus, Panginoon, sa aming mga problema. Nakalimutan na namin magpasalamat sa buhay. Nakalimutan na namin magpasalamat sa hininga kahit mabaho yung hininga. Hallelujah. Sorry, Lord. Salamat sa kagagawa si Siley. Nagkagama na ako dito. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa proteksyon, Panginoon. Salamat sa church. Salamat po sa aking pastor. Hallelujah. Salamat sa grasya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa provisions mo. Salamat sa favor mo. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kagalingan. Sa habag, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa aking mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa fellowship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Diba? Minsan pati kapatid natin sa pananampalataya, hindi na natin na-appreciate. Amen? Hallelujah. Lord, teach us always to be thankful. Dapat yan ang ating panalangin. Amen? Are we thankful, mga kapatid? Amen. Wala pong pagsubok ang makakawasak sa atin. Amen. Once our pastor said that this is the church of the living God, ito po ay tinatag ng Panginoon, wala pong taong makakapagwasak sa church. Amen. Praise the Lord. Ano man ang dumating, thank you, Lord. Natanggal ka man sa work, thank you, Lord. May karamdaman ka man, thank you, Lord. Namatayan ka man, thank you, Lord. Alam kong may plano ka pa sa kanilang pamilya. Kung ganito lang po siguro tayo, mga kapatid, baka pati si Satanas sumuko sa atin. Ano man ito po, thank you, Lord, na lang sinasabi. Wala na. Hindi niya na alam kung ano pang gagawin sa atin. Amen? Praise the Lord. Ala, 1 hour na ako. Ang dami ko kasing sideline. That one leper, mga kapatid, siya lang po ang nagpasalamat. Sabi ng Panginoon, magtindig ka, yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Praise the Lord. He said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Amen? Hindi lang siya sa physical pinagaling, mga kapatid, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Hallelujah! Thy faith hath made thee whole. Kung ang 9 lepers, mga kapatid, pinagaling lamang ang kanilang physical na karamdaman, ngunit ang isang nagbalik, pinagaling pati ang kanyang kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Ugaliin po natin maging mapagpasalamat. In good times, in bad times, wag lamang po, mga kapatid, sa blessings, pati sa mga trials. Dahil sa trials, Lord, natuto akong magpakumbaba, Panginoon. Dahil sa trials, Lord, natuto akong manalangin. Dahil sa kawalan ko ng trabaho, hallelujah, napilitan akong magsimba. Dahil sa kagustuhan umutang ni Brad Philip, sumama kay Melvin sa simbahan at purihin ng Panginoon. Ilang taon na siya nandito sa simbahan, pero hindi pa rin nakautang. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. At ginagamit na ng Panginoon sa kanyang kapulihan. Sobrang blessed kami kagabi mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nung binibless ka, hindi ako nagsisimba, Lord, nung binibless ako. Pero nung nawalan ako ng work, bumalik ako sa simbahan. Thank you sa trials, Panginoon. Dahil dyan, natuto akong kumapit sa iyo. Amen? Before we even think of backsliding, mga kapatid, let us contemplate the things that the Lord has done to us, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga panahon na walang-wala pa tayo, at ang Panginoon ang siyang patuloy na kumanlong sa atin, sometimes we are tired and we feel neglected by the world, with our ministry, with our life. But think of the goodness of the Lord. Amen? Think of the things that God has done to us. Compare sa mga bagay na humahadlang sa atin upang maglingkod sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. As we stand up, mga kapatid, hallelujah, step back and reflect. Hallelujah. Pause and pray for a while. Hallelujah. Thank you, Lord, for the 1 hour and 10 minutes. Hallelujah. As we read our conclusion, mga kapatid, hallelujah, sabay-sabay nating basahin with all the meditation of the scripture, mga kapatid, hallelujah. Isa puso natin ang sinabi ni Job, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Amen. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord.